Paliwanag lang po itong sunod-sunod na mga lindol. As you know, nangyari po ito September 30 hanggang early this morning po. Sa Bugo naman daw, sabi po ay aftershock. Pero nitong weekend, may mga pangyayari din po sa ilang lugar po sa ating bansa. Ano po ang tama pong explanation dito? Una-una, kung titingnan natin yung mga tinatawag nating earthquake generators, napakarami po, no? Yung sa karagatan, kung saan yung bloke ng mga dagat ay dumadaos-dos pa ilalim ng Philippines, tawag po natin dyan ay trenches. Silangang bahagi is Luzon, saka Philippine Trench, at doon naman sa kabilang bahagi sa Kanluran, Manila Trench, Negros Sulu, saka Cotabato Trench. At dahil po binabangga ang Pilipinas magkabilang gilid, nabibiyak po o nagkakaroon ng mga aktibong fault sa iba't ibang isla, minsan sa mga karagatan. At kada araw, meron yung at least 30 earthquakes na nare-record ang DOC-CIVOC, Seismic or Earthquake Monitoring Network. Kaya hindi po nakapagtaka na paminsan magkakaroon talaga ng nararamdamang mga paglindol at ito po ay nangyari nga in the past 2 weeks. At ito naman po ay may sariling kilos ang bawat fault. Hindi sila magkakaugnay. Opo, so hindi sila magkakaugnay. Yan ho ay maaaring sabihin ba natin na natural lamang na phenomenon? Ito pong halos araw-araw po na mga pagyanig, ang iba nga po ay malalakas. Natural lang po yan. Ang ating babantayan siyempre, kung magkalapit ang mga fault, pwedeng ma-trigger o mailipat yung stress sa kabila, ayan po ay pwedeng mag-trigger. At nangyari yan noong 2019, kung saan yung kere ng lindol sa October 2019 sa Cotabato at Davao del Sur, ang mahigit magnitude 6 no 4 po yun, ay nagkataong magkakalapit lang yung mga fault parang kapitbahay at nadadamay pag kumilos ang isa. Dito po sa pangyayari sa Bugo at sa Davao Oriental, ito ho ba ay magkakaugnay, Secretary? Hindi po. Itong sa Bugo, itong pagkilos ng Bugo Bay Fault, at napakalayo na ito doon sa Philippine Trench na kung saan naman yung sanhi, yung subduction o pagsuksok ng bloke ng karagatan sa ilalim ng Pilipinas along the Philippine Trench ang dahilan. So hindi po sila magkaugnay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!